Gawa 16, talata 16 hanggang 40. Sa bilangguan sa Pilipos. Isang araw, nang patungo kami sa dakong panalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inaalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanghula. At malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito: "Ang mga taong ito'y alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayong maliligtas." Sapagkat marami ng araw na ginagawa niya ito, nayamot si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, "Iniuutos ko sa iyo sa ngalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng ito." At noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga Panginoon ng bata na nawalan sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila si Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Isinakdal sila sa mga pinuno ng lungsod at ito ang sabi, "Nanggugulo po sa lungsod ng mga Hudyo, ang mga Hudyong iyan. Nagtuturo sila sa mga kaugalian labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring tanggapin o sundin ang mga kaugalian iyan." Dinaluhong sila ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kagin-saginsay lumindol ng napakalakas ang lupat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pedro, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabing, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas, at sinabi naman ito ng bantay bilangguan kay Pablo, "Ipinag-uutos po ng mga pinunong palayain na kayo. Lumabas na kayo at humayong payapa," wika niya. Subalit sinabi ni Pablo sa kawal, "Ipinahampas nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis. Ngayon kami mamamayang Romano. At ngayon palihim kaming palalayain, hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin." Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at natakot sila nang malamang mamamayang Romano pala ang mga ito. Kaya't sila'y pumaroon at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila ang mga ito at pinakiusapang umalis. Paglabas sa bilangguan ni Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia. Dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, tinagubilinan nilang magpakatatag sa pananampalataya ang mga ito. Ang salita ng Diyos.